Francisco from One Gun Pilipinas, Italy. Magandang gabi sa iyo, kapatid. And Kuya Resty Arellano from One Gun Pilipinas, NCR, no? Siya po ay taga Quezon City rin, katulad ng inyong lingkod, no? Sir Toto Mac Sakdalan, magandang gabi rin po. Yan, buti nababati na natin, nababasa na natin yung mga, minsan kasi po ay lumalagpas, no? And Sir Benji Greenberg from One Gun Pilipinas, Nueva Ecija, yan, sa chapter ni Sir Julius Miguel Saludes, yan. So, yan, si Sir Rolando de Samito. Yan, magsha-shoutout na tayo para mamaya magsimula na tayo, mga kapatid. Sir Tyke Gutierrez, good evening po, no? So, yan, si Sir Anthony Wanillo again, magandang gabi po sa inyo at sa inyong pamilya. Happy New Year, everyone, no? So, mga kapatid, meron po kasing mga member tayo na nagtatanong, no? Accordingly, may nabasa daw silang isang post na sabi hindi na daw importante yung mga gun club or gun groups or advocacy groups. Hindi daw na importante yan dahil ang disiplina daw ay nagsisimula sa tao, no? It is yung, ang sabi ay yung moralidad daw ng tao, no? Opo, no? Yung karakter daw ay nasa tao daw yan, no? Oo. Yun ang sabi, no? Opo. Maaaring tumpak. Maaaring hindi, no? So, bakit natin sinasabing maaaring tumpak, maaaring tama, maaaring hindi, no? Opo, no? Ang sabi niya, hindi daw yun na hindi naman daw tinatarget yung mga specific group, sabi nung post, no? Oo. Ang sabi niya ay ang prioritas, ang standard daw ng hindi daw mahalaga, no? Hindi daw kailangan ng mga tinatawag na personal standard over group, sabi niya. Maganda ito, yung mga magaganda naman yung sinabi, no? No amount, sabi niya, no, of community involvement can excuse a lack of restraint. O wala naman daw ganung ano, no? Hindi naman daw, wala naman daw standard na pwedeng iset ng isang grupo para makapagpigil ang isang tao ng kanyang sarili, no? O magkaroon siya ng self-control para disiplinahin ng sarili. Wala daw ganong grupo na makakagawa, no? Sabi niya, no? O parang ganon ang ibig sabihin, no? No amount of community involvement can excuse a lack of restraint. Kahit daw ma-involve ka sa community, hindi raw yun ang magiging makakapigil sa iyo ng para ma-impluwensyahan kang kumontrol o magpigil ng sarili. Sabi niya, no? O, maganda yung mga sinasabi naman, ano? Integrity in gun ownership is defined solely by individual conduct. Wow, ganda. Ganda, no? Tama naman siya, no? Somehow tama, no? Not by which group someone leads or belongs to. A firearm is a test of personal responsibility, not a prop for a collective identity. Wow! Hindi naman daw po yan nagiging basihan na ikaw ay yung disiplina mo, no? Yung pagtanggap mo ng responsibilidad, hindi yan daw makikita sa kinabibilangan mong grupo. Pwedeng totoo rin, no? Opo, kasi kung talagang ang ugali mo ay hindi talaga ma-shape or ma-curve or mamomold, ay ganun talaga. Where in fact, totoo naman yung sinabi niya, no? Oo, sabi niya. Sabi niya, you can shout out about firearms advocacy all you want, but none of it matters if the individual behind the trigger lacks of moral discipline to handle firearms responsibility on their own. Ganda, no? Maganda po yung mga sinasabi ng taong are, no? Pag tinignan mo, napaka idealistic nung kanyang idea, no? It's very the opinion is very firm and sabihin natin talagang hindi lang idealistic, parang pag tinignan natin talagang you cannot argue, mga kapatid, with this statement, no? Opo. Ito ay in-screenshot at pinadala sa atin ng mga members natin, no, nung nabasa nila. Sabi ko naman, we cannot really, we cannot debate on that kasi yan po ay personal opinion ng tao and we respect that, no? But the question is, according to him, hindi daw po kailangan halos ng mga grupo or advocacy group or groups para raw ma-define kung anong
kung ikaw ay responsable or hindi responsable, no? Tama, no? Tama rin naman, no? Doon daw malalaman daw 'yan dahil sa individual conduct mo, no? Yung moral ano mo, 'di ba? Yung sinasabi nating moral values kung ano bang meron ka at paano ka pinalaki ng magulang mo. Ang ganda rin, mga kapatid. Talagang pag binasa mo po itong statement na ito, parang ano talaga niya, no? Napakagaling. Magaling din, no? Parang well, anyway, whatever it is, kung gaano man tayo kagaling maglatag ng ating mga statement. Pero kailangan po, yung ating mga sinasabi, there must be a basis. No? Yan, magandang gabi, Doc Miso, no? Ng One Gun Pilipinas, Mindanao. Kahit po gaano tayo kagaling magsalita dito sa harap ng camera or dito sa pagsusulat natin, kung gaano tayo magkagaling sa literature, no? I don't know if Doc Liso will agree, nanonood siya ngayon. Lahat po dapat ng ating mga public statement, meron po tayong mga reference. May mga pinanggagalingan yung ating mga sinasabi at mga itinuturo. Po. Reference and facts, no? Or studies, no? Para masabi natin na ang sinasabi natin ay at least hindi man eksakto or ganun ka 90% precise, mga 80% man lang ma-hit natin yung accuracy ng ating statement, no? So for us to be credible, para paniwalaan ng tao ang ating mga pangapahayag dito sa social media or any public statement na binibitawan natin. Yun po ang sinasabi niya, no? Wala daw grupo o samahan na makapagbabago ng karakter or ng moral values ng isang tao or makakapigil sa kanya, makapagpipigil sa kanya na siya ay hindi maging na magkamali or hindi maging responsible gun owner. Meaning, none of those group can influence a person, no, to have a good character and attitude and right mindset when it comes to responsible gun ownership, no? I don't know if Doc Miso will agree, no? Pwede kang mag-comment, Doc Miso, kung tama ba yung 100% ba tama tong sinasabi ng tao na ito na kapag wala daw grupo, no? Wala raw samahan na pwedeng umimpluwensya sa isang tao dahil siya ay may individual character na at attitude and mindset. So, meaning, fix na yan. Pag ganyan ka talaga, ganyan ka na. Hindi ka pwedeng baguhin. Pwede ka mag-comment, Doc Miso, no? Can you please give me a short statement kung naniniwala po kayo sa sinasabi ng taong ito, no? Kasi parang ang ganda ng pagkakalatag ng kanyang statement, ba? Every statement leaves a trail. Wisdom checks the reference before believing the voice. Yes, tama po. Kanina binanggit ko, Doc, no? Sabi ko, pag tayo ay nagbibigay ng mga public statement, maganda po meron tayong reference o may mga pinagkukunan tayo. Or there are studies. Or kung hindi man, ito ay hinango natin sa mga bagay na nakasulat na. So, when we say nakasulat na, those are facts and those are factual, no? Meaning, hindi yan opinion, mga kapatid. Opo. Pag opinion po, hindi nyo po basta mapapaniwala ang marurunong na tao, ang magagaling na tao, no? Dahil lahat po ng sinasabi nyo ay i-analyze nila yan, no? They will read between the lines, mga kapatid. Yan yung sinasabi niya, word for word, babasahin ng tao yan. Titignan nila kung saan ba ang pinanggalingan yan. At yung sinasabi nyo po ba ay based on facts, based on reality, based on studies, based on written rules. Ano ba yung mga written rules? Yan po yung mga batas, no? Na ginawa ng mga tao upang magkaroon ng kaayusan sa isang sosyedad, sa isang bansa o sa isang komunidad, no? So, dapat mayroon pong nakasulat na pagbabasehan. Kung hindi man ito studies or pag-aaral or principle and ideas na nakasulat, ito po ay batas, mga kapatid. What is written, mga kapatid. Ang nakasulat ay nakasulat na, lalo po ang batas, kapag ang batas ay isinulat,
ito ay dapat ipatubad at ito ay dapat sundin ng kahit sinong tao na nasasakupan ng batas na ito, mga kapatid. Babalik tayo rito sa opinion na ito na wala naman daw na halos hindi daw kailangan itong mga grupo na to dahil kung yung conduct mo, individual conduct mo daw ay yan ay kung sino ka, no? Yun, hindi daw kailangan, no? Totoo lang pag pinagbinasa mo to, no? Ay yung accountability and responsibility daw lies dun sa tao mismo. So wala raw yan sa kinabibilangan niyang organization. Doc Miso, no? Sana makapag-comment ka pa, bigyan mo ako ng idea regarding this, no? Si Doc Miso po ay psychologist po ito, and psychometrician po ang ating Doc Miso, no? At ayun, Ma'am Evelyn Santiago and Sir Emerson San Juan. Yan. Okay lang naman sir na walang group, pero kasi bilang gun owner, mas, sabi niya, maganda na may matino ka ng mga kaibigan na gun owner para magandang mindset. Mahirap naman kung gun owner tapos may mga kasama na gun owner ay mga man-child. Naku, man-child daw, no? Mabigat ito. No? Isip bata, no? So wala tayong pinatutungkulan, ano? Binasa lang natin tong statement ni Sir Benji Greenberg, no? Pag sinabi mong man-child, parang bata yan, no? Oo. Define nga natin yung man-child ni Sir Benji Greenberg, no? Ano ba yung man-child? Huwag tayong mag-invento ng definition, no? Basahin natin. Man-child, no? Ang sabi niya, a man-child or a man-child describe an adult male who is emotionally immature, no? Lacks responsibility and behaves in a childish way. Yun pala. Yun po pala yung man-child na sinasabi ni Sir Benji Greenberg from One Gun Pilipinas, Nueva Ecija. Anyway, iwan na natin yung man-child, no? Kanina ang pinag-uusapan natin na we have to give public statement na babasahin, no, for public consumption, na dapat pala ang ating mga statement ay hindi opinion lang, mga kapatid. So kung opinion lang, so you are not educating people, really. You're just giving your your thoughts, no? Opo. Kasi pag ikaw ay nagsulat sa ng pangpubliko na nilalathala mo or publicly publish, no? Publish nga, pina-publish mo yan sa Facebook or any written platform. Most of the time, ang purpose natin is to educate people, no? Maliban na lang talaga kung gusto mo lang maglabas ng sama ng loob. Iba po kasi yon. Iba yung intention mo na mag-educate or iba naman yung you just want release kaya ka nagsusulat, no? So whatever the intention of this guy na nagsulat nito, hindi na natin alam, education ba or some sort of release lang dahil meron siyang pinagdadaanan, no? But the fact is, dito sa One Gun Pilipinas, we do not really want na kami ay magsasalita lang in accordance to opinion. Madalas po ang ating itinuturo sa One Gun Pilipinas ay facts. Una, yung mga written rules na tinatawag natin, yung mga batas, no? Na atin dapat nalalaman bilang mga gun owner. Pangalawa, lahat ng kinikwento natin dito ay mga real life experiences, no? Mga nangyari at nangyayari sa atin at sa mga members natin at nangyayari sa ibang tao which is connected sa gun ownership. So we don't really create stories, no? Those stories na sineshare namin sa inyo, lalo po ako dahil ako po yung nagtatrabaho sa piitan. Kinikwento ko sa inyo yung mga nakukulong na dahil sa init ng ulo, dahil sa baril. Yan po yung mga actual encounters ko sa mga PDL namin, yung mga nakulong nating kababayan. So wala po tayong itinuro dito na binasa lang natin sa comics, mga kapatid, or nabasa lang natin sa dyaryo na ganito yung kwento ni ganyan, ganito. So yun po, no? So meaning, mga kapatid, we have to share stories na meron talaga tayong account at alam nating nangyari. So, we do that for us to educate people na makita nila na, ay, hindi ko nagagawin yan. May nangyari ng ganyan na ikwento ni Admin Corix, yung dati nilang nakulong, ganyan na nangyari. Yung kasama niya sa trabaho, nakabaril, ganito. Yung pulis na ganito, nakakilala ko. Marami pong experiences ang mga even members natin, nag-share sila
Marami tayong member dito na naikwento namin yung senaryo nangyari sa kanila at sinare sa atin. So kaya marami pong member na talagang sumusubaybay sa atin. Kasi yung mga naikwento nating stories dito, nangyari rin sa kanila, mga kapatid. Based on real life experience. Hindi po to imaginary, mga kapatid. Sabi ko nga po, hindi po ito kwentong comics. No? Now, going back. Kapag opinion po ang ating sinasabi lang, mahirap pong tayuan or tindigan. No? Mahirap pong tindigan yan. Kasi pag tinanong na tayo, mga kapatid, pag tinanong na tayo, how could you justify that opinion? Kung haharapan ka ng facts, harapan ka ng studies, tatapatan ka ng batas, mga kapatid. Doon na po magkakaproblema, mga kapatid. Doon na po magkakaproblema. Alam nyo, mga kapatid, marami nagtatanong sa akin sa Messenger. Hindi ko po yan sinasagot ng PM. Alam yan ang mga member at mga non-member pag tumatawag. Tinatawagan ko sila. The very reason is ganito po, mga kapatid. Kapag sumagot ka sa Messenger, baka po mamaya maiba ang pagkakaunawa. Hindi kagaya po pag tinawagan, masasagot ng maayos at pwedeng i-follow up ng questions. So, nagiging mas malinaw po ang communication. So, isa lang bagay, mga kapatid, Ngayon po, pwede nyong i-challenge kasi pag kayo ay nag-uusap kesa sa Messenger. Mas maganda pong mag-usap kayo na may challenge kapag kayo po ay boses sa boses, tenga sa tenga na nag-uusap. Kesa po sa binabasa lamang. Going back, mga kapatid, balikan natin. Okay, according dito sa statement itong tao na ito, hindi daw kailangan ang mga grupo. Ang disiplina raw ay magsisimula sa atin. Yung pagtanggap ng responsibilidad at pananagutan o responsibility and accountability will start sa isang tao, sa iyo mismo na gun owner. Pwede. Pwede rin naman. Pwede rin po. Pero, no man is an island, mga kapatid. No man is an island. Hindi mo alam lahat, mga kapatid. Kagabi po, kasama ko ang Master Florante Goyena. Yun po ay Grandmaster, mga kapatid. Kasama ko sa Quezon City po si GM Master Florante Goyena po ng Quezon City. Kaya nagtataka sila paano kami magkakilala. Magkasama po kami sa Quezon City Jail. Red Alert Duty, wala kaming ginawan dalawa. After naming mag-serve, nag-render ng duty, kikwentuhan kaming dalawa. At marami po kong natutunan kay Master Florante Goyena, kay GM Goyena, So until kagabi, nag-share siya ng knowledge and thoughts. And he wants me to go back to shooting. Sabi niya, balik ng shooting, ganon-ganon. Huwag ka mag-alala, I will guide you, ganon-ganon. So on and so forth. Now, why am I sharing this, mga kapatid? Hindi po tayo lahat. Wala pong monopolya ng kaalaman. Wala po sa atin na alam ang lahat. Wala pong ganon, mga kapatid. Now, bakit ko sinasabi sa inyo to? Doon po papasok yung value ng mga samahan, ng mga organization. Like for instance, sa atin, dahil tayo ay gun owner, that is the very reason why we join groups or gun clubs for us to learn and to grow as a gun owner, Huwag na muna sa gun ownership, mga kapatid. Ito na lang, during the time na ako po ay lumabas sa gun ownership, ako po ay sumama sa grupo ng mga may hilig sa motor, Share ko sa inyo, nung sumama po ako sa Pinoy Ninja Incorporated, yung PNCI, samahan po yan ng mga veteranong nagbibig bike, mga kapatid. Alam niyo po, nung ako bago ako napasama sa kanila, kamote rider din po ang inyong likod, Hindi po ako ganun kakusay sa pagmumotor. Nung sumasama na po ako sa Pinoy Ninja yan, sana nanonood ang Kuya Oli Morales. Sinisita po ako ng mga yan, mga kapatid. Sir Corex, mali yan. Next time, huwag mo nang gawin yan. Ganito yan. So, alam nyo, ang laking pabor, mga kapatid. Kasi bakit? May mga ginagawa pala ako na mali, na akala ko tama. Lalo sa pagbibig bike, sa pagmumotor sa expressway. So, I'm very thankful, mga kapatid. Kasi, at least sinisita nila ako, mai-correct ko yung mga pagkakamali natin. Until such time, mga kapatid, doon ko naintindihan na ay ang motor pala, maliit o malaki,
Ang sabi nila, dapat parehas ng touring ng pagdara-drive ng 4 wheels. So, hindi po ganun kasi ang thinking ko before. Sabi ko, motor to, madaling isingit. Pero pag itinrato po ninyo ang motor na parang 4 wheels, hindi po kayo maaaksidente. Maliit po ang chance na kayo ay maaaksidente. So, yun ang una kong natutunan po sa pagbibig bike. Itrato po ninyo na 4 wheels yung 2 wheels. Kasi pag tinrato nyo po na ganun, mas maliit po ang chance na kayo ay maaksidente sa pagmumotor. So nakita nyo mga kapatid that is one of the greatest value that I learned nung sumama po ako sa Pinoy Ninja Club Incorporated. Sa motor po yan mga kapatid. Sa motor may natutunan tayo. No? Hindi pa yan baril mga kapatid. Hindi pa yan baril. Now, kung hindi ako napasama sa Pinoy Ninja, mga kapatid, hindi ko matutunan yung mga bagay na dapat kong matutunan sa pagmamotor. Opo. Now, tatanungin niyo ako, mahalaga ba yung sumama ako sa grupo ng nagmumotor o hindi? Pakisagot po, mga kapatid. Nakatulong ba sa akin as a rider yung pagsama ko sa Pinoy Ninja Club Incorporated? Kayo na po ang sasagot. Nakatulong, mga kapatid. Dahil nag-mature ako as a rider, may natutunan ako na hindi natututunan ng mga ordinaryong rider dyan sa kalsada. Kasi sinong sisita sa kanila dyan, Doon sa grupo namin, sisitahin ka po ng matatandang rider na mga veterano sa pagmumotor, Sisitahin ka nila. Yang paninita po, huwag niyong ikakasama ng loob, Sabi nga ng father ko, alam mo anak, kapag you don't feel the same, huwag mo raw, pag sinita ka daw, huwag ka daw sasama ang loob. Kasi daw po, ang pag sinita ka ng mga taon, di mo naman kamag-anak or kadugo, ibig sabihin, mahal ka nila. Ayaw ka nilang mapahamak. So, I believe on that, mga kapatid, Naniniwala po ako dyan. Kasi po, yung mga tao, kahit mali na ginagawa mo, pag walang malasakit sa'yo, tatawa lang yun, papalakpakan ka pa. Hanggang sa madisgrasya ka na o maperwisyo ka na or mapahamak ka na. Pero pag sinita ka po ng kapwa mo tao, hindi mo ka mag-anak, hindi mo kadugo, you must be thankful kasi ayaw ka nilang mapahamak. Mahal ka nila, So yun pa lang, sa motor pa lang, may natutunan na po ako. Dahil po sa pagsama ko sa Pinoy Ninja Club Incorporated. Sabi nga nila, ride with the masters, Magagaling magmotor yung mga yan, yung mga tropa sa Pinoy Ninja. Sa motor pa lang yan, mga kapatid. Lumabas tayo, yung mga samahan ng mga sasakyan, Katulad si Sir Jimmy Santa Rosa, may Nabara Club sila, samahan ng mga pick-up owner, Sa mga sasakyan naman, ang maganda, pag may samahan ka sa sasakyan, ultimo po yung mga kaliit-liitang pyesa, Alam nila kung saan bibili at sinong pinakamagaling na mekaniko. So, nakakatulong po, yung mga samahan na yan, Sa sasakyan, sa motorsiklo, So, pagbili ng pyesa, pagpagaling na mekaniko. So, nagbe-benefit po ang tao sa mga samahan, Yan po yung binabanggit natin, sasakyan, motorsiklo, Yung mga asosasyon na yan. Samahan ng mga rider ng bisikleta, Now, sa gun ownership, mga kapatid. Punta tayo sa gun ownership. Ano naman ang halaga nito mga gun groups or gun club? May pagkakaiba ba doon sa mga samahan na labas sa gun ownership? Alam niyo po, mga kapatid, katulad ako po'y bago sa Glock. Nung bumili po ako ng Glock, sumasama ako doon sa mga gun group na Glock. May mga GC pa yan, yung mga Glock na samahan sa Facebook. Wala po talaga, zero knowledge po ako sa Glock, mga kapatid. Doon po ako natututo at nakakapagtanong doon sa mga matagal nang nag-Glock. Ano ba dyan? 20 years nang nag-Glock, 25 years nang naka-Glock, Opo. Talaga mula Gen 1, may Glock sila, nakakapagtanong tayo. And I learned a lot, mga kapatid, tungkol sa Glock. Kasi ako po ay nag-Glock 2019, mga kapatid. So doon pa lang nagbe-benefit na po si Corixman, ang inyong lingkod. Opo. Ganon din po yung samahan ng mga Beretta, May FB group na samama ako sa Beretta, mayroon din ako natutunan. Sabi niya, yung trigger niyan, sir, kung gusto mo maging parang Beretta na
Beretta 92X. Bumili ka sir ng trigger group niyan, ikarga mo yung trigger group ng 92X, ilagay mo sa M92FS mo. Ganun na po ang ano niyan, ang trigger niyan, parehas na, pwede mo nang ipanlaro. So another learning no naman, no? So ganun po yung ating natututunan mga kapatid sa mga grupo. So doon pa lang yan ha mga kapatid, dahil knowledge, technical knowledge, yung mga tawag nun, yung mga modification, information regarding your firearm, may natutunan ka na mga kapatid. Daliman natin mga kapatid. Daliman natin ito. Kanina ang sabi ko, gaano kahalaga yung ang isang gun owner ay may gun group or gun club, no? Sabi ko nung naglabas ng statement na kapatid natin sa gun community, hindi daw halos kailangan ng mga yan dahil ang disiplina po ay nagsisimula sa tao. Maybe he's right or maybe he's partially wrong, no? Pwedeng gano'n, no? Partially right, partially wrong. No? Kalahating tama, kalahating mali. Hindi natin sinasabing mali. Pwedeng kalahating tama, pwedeng kalahating mali. No? Now, ituloy natin mga kapatid. Gaano kahalaga ang mga gun clubs or gun groups sa isang responsible gun owner? Yan. So, baka may gustong magtanong bago ko simulan po yung ating paglalatag ng ating argumento, no? Baka may gustong magtanong, no? Ayan, sabi ni Benji Greenberg, totoo yan, sir, sa Ford Ranger Club, Philippines, marami ako natutunan noong bago pa ako. Yan, kasi Ford Ranger Club member to si, no, si Benji Greenberg, no? Yan. So, may nagpatunay na, no? Napakalaki po ng naitutulong ng isang group or club basta alam mo na maayos ang grupo kasi dyan marami kang matutunan na tama dahil mag-connect sa'yo. Even sa work, puso din ang group, parang committee membership na ide-develop ang skills mo. Yes, exactly. No? Yan po ay statement ng ating mga member na nanonood ngayong gabi. No? Yan. Sabi nga sir, if you walk alone, you walk fast. But if you walk with others, you will walk farther. Yun. Sabi na naman ni Sir Benji Greenberg, no? Magaganda mga sinasabi, no? God created us unique, but He empower us when we move as one. Yun. Unique daw tayo, bawat isa, sabi ni Doc Miso, no? Pero tayo ay na-empower kapag tayo ay gumagalaw ng iisa lamang, no? So, ibig sabihin, pagsama-sama at iisa ang direction, we are more powerful. Yun ang ibig sabihin ni Doc Miso, no? Yan. So, maganda yung statement ni Doc Miso, no? Anyway, tuloy natin. Ngayon, mga kapatid, sa gun ownership, gaano kahalaga ang gun group or gun club? Kanina, initially, sinabi ko na, sa Glock pa lang, group pa lang, may natutunan na ako. Dahil zero knowledge po ang inyong lingkod sa Glock, no? Akala po ng iba, marunong ako sa Glock talaga. Technical spec o whatsoever, hindi po talaga. Natuto ako dyan because of the gun groups lang dito sa Facebook. At konting research at tanong-tanong, no? Pero marami ng knowledge ko ay natutunan ko doon sa mga Glock owners dito sa gun group ko. Tapos pag chinek mo naman, they are correct. Yung mga marami pong magaling na Glock owner dito sa Pilipinas, mga kapatid. Even si Master Torante Guyena, siya po ang nagsuggest na i-GPT ko ang aking Glock. At nilagyan lang po ng negative connector, minus connector. Ayun, ang ganda na po ng trigger ng Glock ko. So, you have to ask those experts, those experienced shooters na nag-o-own ng Glock. Tuloy tayo, no? Medyo mahaba yung litanya ng inyong lingkod. Pero, hinihimay ko pong mabuti para maintindihan nyo kung gaano kahalaga ang gun groups or gun club sa gun owner. Diba? For us to understand what is responsibility and accountability. Unang-una mga kapatid, nang simulan namin ang One Gun Pilipinas. Ito, alam ng admin ng President AJ po. Akala po namin ang sasama rito ay yung mga baguhan lamang po sa baril. Dahil sabi natin, ang target natin yung mga kukuha ng LTAP toll kasi para po mag-guide, maturuan, maturuan,
para po maging madali sa kanila yung pagpasok sa gun community, may alalay sa kanila. After 2 months, nagsimula kami ni AJ October 2022, kung hindi ako magkakamali. 2 months, marami na pong nanunood sa amin na mga matatagal na gun owner. At ang dami po nilang tanong. Nang una dyan po, yung castle rule, yung kotse, extension ba ng bahay na pwede mong dalhin yung baril mo, ilagay mo lang sa kotse. Yan po ay hindi bawal. So, ganun po. Pag may pumasok na magnanakaw, defense of stranger, o kinuha yung alahas mo, pwede mo nang barilin, worth 1 million. So, doon na po kami nag-worry. Sabi ko, Jay, sabi ko, teka lang, sabi ko parang may no? Sabi ko parang may mga maling input. Tapos dumadami po ang nagtatanong. So, pinag-uusapan na natin yung mga rules ng self-defense, yung defense of property, diyan pumunta na tayo dyan until such time, pati ang attorney Descalar ay sinasama na natin sa live, no? Para ma-explain pa ng mas maliwanag yung batas. At yung mga probisyon ng batas na dapat matutunan ng isang gun owner para hindi po siya magkamali. Nung una po, mga kapatid, naniniwala kasi ako yung mga matagal na sa gun ownership. Alam na nila yun. Hindi na nila kailangan. Kumbaga, bilang gun owner, you are already matured enough and you are well acquainted with the laws, with the policies, with the rules. Dahil ikaw po ay gun owner na. Doon namin nalaman ni Admin AJ na hindi pala. So that is the time na nagkaroon na po tayo ng Gunners Talk Philippines. Na may mga topic na talaga, hindi na lang yung tanong ng tanong dun sa live na parang nagkikwentuhan. So naglalabas na po kami ng mga topic. Sayang po hindi na-save yung mga na binura na ni Meta. Kung na-save sana yung mga una naming mga humble beginnings ng OGP. Tinakil po namin lahat yan. Kaya marami rito, mga nauna na, alam na nila yung mga turo. Katulad ng nila Kuya Oscar de los Reyes na yan, no? Matatagal na sa OGP yan. Sila James Bailey na yan. Matatagal na po sila. So, mga pioneer po yan ng OGP, no? Doon namin napagtanto, mga kapatid, na hindi lahat ng gun owner ay really understand what is the language of the law. Kasi nga po, wala rin naman talagang magtuturo. At hindi po lahat ng tao ay may panahon magbasa at magkaroon ng interes. Nagsimula na po kami maglagay ng mga topic, mga usapin sa mga live. And yun po, nakilala po tayo kahit papaano. So, dun po yung nangyari, yung aking dating cellphone ay nasira na nga yung baterya dahil yan po, ang daming tumatawag, almost maghapon yan, sagot ako ng sagot. Dun ko po na-realize na kailangan po yung training and education talaga. Hindi lamang po sa mga baguhan. Dun po lumawak yung ating mga pinag-uusapan at mga ginagawang activities dito sa OGP. Meron po, isa dyan, matanda na siya, 30 years na siyang gun owner. Pero nung may pinag-usapan pong isang topic, tumawag sa akin, sir, ganun pala yun. Sabi ko, sir, ilang taon na po ba kayong gun owner? Sir, ganito, binata pa po ako, may baril na ako. So, ang edad po ng tao ay 58 or 59 na yata si sir, no? I will not mention the name. May edad na po siya. Ang tagal niyang gun owner, tapos yung topic namin nung gabi na yon ay hindi niya pa na-encounter, no? Kaya po ang tanong ngayon sa inyo, mga kapatid, nakakatulong po ba itong mga ginagawa ng mga gun groups, gun club, o itong ating mga ginagawa na ito sa mga live? Nakakatulong po kaya ba ito sa mga tao? Pwede pong mag-comment sa inyo ang kahit sino ngayon kung ang One Gun Pilipinas ba ay may natutunan po ba kayo rito. Pwede po kayong mag-comment, huwag po kayong mahiya, kahit negative or positive, i-comment nyo sa live. Admin Corix, wala naman kami natutunan sa'yo. Wala naman kami natutunan sa trade tsaka sa One Gun Pilipinas. Pwede po nyong i-comment. You are free to state your comments here sa comment section. Pwede po. Kung walang napakinabangan ng mga katuruan dito sa One Gun Pilipinas. Ako naman po, mga kapatid,
ito po ay hindi pagbubuhat ng bangko. Siguro po kung wala pong pinapakinabang ang tao sa ating mga programang katulad po nito, ay wala na po sigurong manunood sa ating live, no? Wala na po siguro, no? Kaya po naniniwala ako siguro may natututunan naman, mga kapatid, no? Pwede po kayo mag-comment kung nakinabang po ba kayo sa One Gun Pilipinas thread, no? Ito sa mga pagtuturo sa live natin kung meron po kayong pinakinabangan. Pwedeng negatibo or positibo po ang ikomento ninyo. Or pwede rin kayo mag-comment na kailangan Sir, Admin Corix, dagdagan pa natin yung improve pa natin yung pagtuturo mo kasi kulang, no? Pwede niyo pong i-comment ngayon, no? Ayan, sabi ni Sir Mark Candido, dami ko po natutunan, OGP, salute po, sir. Ayan. Nakatulong po, Sir Corix, sabi ni Sir Cyril de la Cruz. So, kung nakakatulong po ito, paano na po yung statement ng dating member natin na sabi niya, hindi na raw kailangan ng advocacy group or gun groups. No? Yan po ay statement ng mga member, wala tayong tinuruan dyan, mga kapatid. Na wala akong sinabi dyan na i-comment mo, maganda lang. Pwede kayo mag-comment ng negative kung walang naitulong ang One Gun Pilipinas sa inyo. Lalong-lalo na po sa mga member natin na matatagal na rito, no? Ituloy natin, mga kapatid. Pwedeng tama siya kasi kung talagang masama ang ugali mo, may karakter ka, negative karakter ka, hindi ka kayang baguhin ng isang organisasyon. Pwede rin, no, mga kapatid? Pwede rin. Kaya nga po, dito sa One Gun Pilipinas, yung mga may unruly behavior, yung mga bully, tinanggal namin. Kasi talagang hindi namin kayang impluwensyahan yun ng mag-isip ng tama't mabuti. Dahil ang gusto nun, mangbuli ng kapwa niya gun owner. Kaya po inaalis. Biro nyo po, nag-comment ng, Sir, paano ba mag-apply ng PTC? Kung komenta na, ob ka pala eh. Paano ka naka-PTC, naka-LTAP, di ka marunong paano mag-apply ng PTC. So, is that a correct response sa taong nagtatanong? Kaya nga po nagtatanong yun, hindi niya alam, humingi po siya ng tulong. Yung una nating Facebook group, ang daming ganyan, pinagsisipa natin palabas sa mga yan. Nung una po, winawarningan natin. Ang rule po kasi dun sa unang FB group natin, pag may binuli, screenshot, isend sa amin ni AJ. Maniwala po kasi hindi. Yung tao na yun, maka-multiple na po multiple complaint na ng bubuli. So, we have no other choice but to remove them from One Gun Pilipinas. So, yung mga ganong tao po na talagang may attitude na ganon, hindi na natin kayang ma-impluwensyahan para sa mga mabubuting pag-iisip. No? Yun po yung sinasabi ko, no? Yun po rin yung sinasabi siguro nitong taong to na nag-post ng statement niya regarding sa hindi kailangan ng mga grupo para mabago yung character o mindset ng tao. May mga tao po kasi talaga na stubborn. When you say stubborn, matigas yan. Hindi nyo po kayang i-persuade or i-drive sa isang bagay na dapat niyang puntahan. Ang tanong, sino ba tayo para impluwensyahan natin yung tao na ganitong maging mindset? Sino ba tayo? No? Sabi, tanong yan. Sino ka ba, Admin Corix, para impluwensyahan mo kami ng ganyan? Siguro po ang tanong, mga kapatid, ano ba ang reason mo bakit mo kami ini-impluwensya? Hindi yung sino ka. Sasagutin ko po yun, tanong na yun, bakit? Ano ba ang intention mo? Ang intention po ng One Gun Pilipinas ay kayo po ay hindi mapahamak. Dahil po, pag mali ang mindset ninyo, malamang sa malamang po, magkakamali kayo ng desisyon at ang baril po ay hindi nyo magagamit sa tamang paggagamitan. Ano ba yung tamang paggagamitan? Ito po ay pang self-defense lamang. Kung hindi man pang firing range or pang shooting competition, pang competitive shooting, ito po ay pagsasalba ng ating mga buhay. Ngayon po, kapag pinairal natin yung ating emosyon, yung ating ego and pride, baka po doon yung magamit ang baril sa hindi tamang paggagamitan. Kaya tayo may Project Genesis, mga kapatid. Yun po yung intention namin, no? Hindi po yung sino kami. Ano ba ang nais namin na mangyari? Ang nais namin mangyari, wag po tayong magkamali ng desisyon sa paggamit ng baril. Unang-una po, mga kapatid, kapag may mga insidente ng gun owner na nagamit ang baril sa hindi tama,
Sabi ko nga po, ang iniiwasan natin, mapansin tayo ng mga taong gobyerno na bakit ganyan, yung mga gun owner, nai-involved na sa ganyan, New Year nagpapaputok, or nagamit sa ganito yung baril. Pag dumami po ng dumami ang ganyang insidente, baka mapansin na naman tayo ng gobyerno. At higpitan po yung batas na lumuluwag na, mga kapatid. The way to protect the privilege is to educate those gun owners na magkaroon ng tamang mindset at tamang attitude sa pag-aari ng baril. Yun po ang ginagawa ng One Gun Pilipinas. To influence gun owners sa positive way. Yung tamang line of thinking. Kaya nga po yung responsibility and accountability ay paulit-ulit nating itinuturo sa mga member at sa mga nanonood din dito sa atin. Mga kapatid ko sa gun ownership. Ito po yung nakikita kong halaga. Una, ng pagtatayo ng mga gun groups or gun club. Lalo po, kung may kasabay kayo sa gun group nyo or sa gun club nyo na matanda na marami ng karanasan na pwedeng kwentuhan kayo ng mga experiences tsaka mga learnings niya. Ang tawag nga po namin niya sa service sa BJP, maski sa ibang uniform service, re-echo. Yung mga experience before, ikikwento sa aming mga junior para hindi na po maulit, hindi na mangyari. Ako, I learned a lot from the Antigos, sa BJMP. Diyan sa Manila po, ang isa pong iniidolo kong Antigo na tatay-tatayan ko po si retired SJO4, Tiniente na po pala pag retired, one rank higher, ang aking tatay na Eleuterio Pabalan, na dati po itong PG siya ng Western Police District. Nung magkaroon na ng BJMP, napunta sila sa BJMP, si aking tatay Eleuterio Pabalan from Tondo. Yan po ay turing po ng Sir Jun Ibay, Consel Jun Ibay natin, Colonel Ibay ng 1st District Councilor ng Manila, ng City of Manila. Yung tatay Ricky Guevara, yan, mga natututunan ko sa kanila, yung mga antigong mga WPD na PG ng Manila, ng Manila's Finest. So they share stories nung mga bata pa sila sa serbisyo, yung mga pangyayari, ikinikwento nila sa amin yan para po hindi na kami magkamali. Yan po ang benepisyo ng mga antigo. Kaya ako po sa edad ko ngayon sa service, yan, alam nito mga kasama ko sa escort unit. I tell them stories din ng mga experience ko para hindi na rin po sila magkamali, makaiwas sila sa mga pwedeng kapalpakan sa trabaho. That is the value of re-echoing, mga kapatid. And that's what we do here in One Gun Pilipinas. Magandang gabi po, Ma'am City Luna. Ayan, ang Kuya Oscar de los Reyes nag-comment. Sabi niya, dito sa One Gun Pilipinas, natutunan ko ang pagkakaroon ng bukas na puso at isip. Yeah. Minsan nagtatalo rin kami ng Kuya Oscar, Lalo yung 10mm, tagal namin pinagtalunan yan. Baka 2 taon namin pinagtatalunan. Pero I learned a lot from his ideas. Bakit po? Kuya Oscar de los Reyes is a senior citizen, po, ay respeto natin yung mga nakatatanda sa atin. Although tayo ay minsan nagdedebate tayo, pero dapat po ang debate natin ay healthy, hindi nag-aaway, na nagle-learn, Kuya Oscar de los Reyes, So yun po, Yun po ang kahalagahan ng mga grupo, lalo po rito sa responsible gun ownership. Now, sabi mo, Admin Corix, dapat ang sinasabi mo ay hindi opinion lang. Nag-share tayo experience. Yung mga totoong na ating nakikita at nararamdaman at nangyayari sa atin bilang gun owner. Kwento ni ganyan, kwento nito, may nangyaring ganyan. Ano pa ba ang kahalagahan ng mga gun group or gun club or organizations? Alam nyo mga kapatid, maski ang batas, ang RA 10591 ay kinikilala ang mga gun club. Sa Section 3, sa Section 3 ng RA 10591, mababasa nyo po yan mga kapatid. After ng live,
pwede nyo pong i-check yung Section 3 ng RA 10591. Nakasulat po doon na yung mga gun club, no? Ano ba yung gun club? Sabi niya, refers to an organization duly registered with and accredited in standing by the FEO of the PNP, which is, sabi niya, no? Which is established for the purpose of propagating responsible and safe gun ownership, proper appreciation and use of firearm by its member for the purpose of sports, shooting competition, self-defense, and collection purposes. So yan po, ano? Sa batas pa lang po, kinikilala na po ang halaga ng isang gun club. Lalong-lalo na po when we talk of responsible gun ownership, no? Ano pa ang kahalagaan ng gun club sa gun ownership o sa responsible gun ownership? Unang-una po, kapag kayo ay gusto nyong kumuha ng sport shooter's license at hindi kayo member ng gun club, hindi po kayo mabibigyan ng sport shooter's license. Dapat po may membership kayo ng gun club. Isang bagay, mga kapatid. Ito pa ho, pag kayo nag-apply ng LTAP, kailangan po ninyo ng gun safety seminar. Ang nagkakandak po niyan ay mga firing ranges na may gun club. Ang pumipirma po dyan sa inyong gun club certificate ay sa gun safety seminar ay ang presidente ng gun club at ang RSO GSI po na nag-undergo sa inyo ng gun safety seminar. So, ganun po kahalaga ang gun club, no? Sa pag-apply pa lang ng LTAP, kailangan nyo ng gun safety seminar. At kinakandak po yan ng mga gun club, no? Signed by the president of the gun club and the RSOGSI who conducted your gun safety seminar, no? So, ganun po kahalaga ang gun club, no? So, hindi ho pwedeng alisin ang gun club at sabihin natin, hindi na, magaling na ako sa baril, responsibilidad kong turuan ang sarili ko. Marunong naman ako magbasa ng batas. Magaling ako. Hindi ko kailangan ng gun groups or gun club or organization for me to mature, to become a better shooter and a responsible gun owner. Kasi hindi na po na sinasabi ng batas sa Section 3. No? Hindi na po. No? Kailangan talaga na may registered and accredited gun club ng PNP-FEO. Kaya nga po, after ng SEC registration natin, i-re-register din po natin ang OGP as gun club, mga kapatid. Lalo't tapos na po itong firing range natin sa Porac, no? Maraming salamat again kay Sir Francis Dizon. Ang gagamitin po nating firing range na accredited firing range natin, pag ni-register natin ang gun club na One Gun Pilipinas, ay ang Porac firing range natin. Diyan sa Porac, Pampanga. Ganun po kahalaga ang gun club or gun groups or organization which pertains to gun ownership. Mga kapatid, even ang batas, nire-recognize po ang mga gun groups or gun clubs, no? Batas to ha, mga kapatid, under RA 10591, Section 3. Pwede nyo pong i-check mamaya, no? Opo. So, hindi po natin to iniimbentong turo. Ito po ay nakasulat sa batas under Section 3 na nire-recognize po ang mga gun club na registered po ng FEO. Kaya nga po sabi ko sa inyo, after ang SEC registration, i-re-register natin ang OGP rin naman as gun club. Ganun po kahalaga. Ang purpose ng gun club, responsible gun ownership. Yun po ang magtuturo. Hindi po nyo pwedeng sabihin na responsibilidad kong mag-isa lang yun. Ako nang bahala ron, tuturuan ko sarili ko, magaling ako. Hindi ko kailangan ng gun groups, hindi ko kailangan yung mga magagaling sa baril na yan na member ng gun club or organization. Tuturuan ko sarili ko. Magbabasa lang ako ng batas. Sa competition, bibili lang ako ng IDPA manual, handout para matutunan ko yung mga rules doon sa firing range. Napakagaling naman, mga kapatid kong gano'n. Kung kaya mong tumayo mag-isa at gumaling kang mag-isa, no? Kaya nga po sabi ko sa inyo, I'm very lucky nung Red Alert Duty, nandyan ang Master Florante Goyena, si GM Goyena. Tinuturuan pa po niya ako ng mga makabagong techniques sa competitive shooting. Bakit naman po maniniwala ako kay Florante Goyena? Kay GM. Dalawa na po ang pagka-GM niya ngayon sa production po tsaka sa optic. At
napakahusay naman po ng Florante Goyena, ng ating SGO4 Florante Sarmiento Goyena, no? Hindi po pwedeng sasabihin nating magaling na tayo at hindi mo na kailangan ng grupo at mga tao na magtuturo sa iyo, mga kapatid. There is no such thing. Wala pong ganun. Wala po akong nakilalang taong gumaling lang na tinuruan lang niya ang sarili niya. Na magaling na siya kaagad. No? Ako po, I give credit do sa mga nagturo sa akin. Dalawa po ron ay patay na. No? SPO3 Fernando Fermin ng Western Police District. No? Ang Professor Joel Halya, no? Sumalangit nawa ang inyong mga kaluluwa. Every time po na minsan nababanggit ko sila sa live, bakit? Hindi ko po sinabing natutulang akong pumutok ng sarili ko, pati ang tsuhin ko, ang Master Sergeant, retired Master Sergeant Philippine Army, no? Presidential Security Group, ang Tito Ruben Lorenzana ko. Dahil ang unang mga knowledge ko sa 1911 ay galing sa kanya, no? Kaya hindi ko po sinasabing ako'y natutong mag-isa, pumutok ng baril. There are people behind me na pinagtiyagaan po na turuan si Congressman. So, hindi po kayo gagaling ng mag-isa lang. You need people. You need group of people who will guide you and teach you along the way for you to improve, for you to mature. Pwede kayo magkomento, mga kapatid. Pwede kayo magkomento ngayon. At pwede nyo rin pasinungalingan ang mga statement ko kung ako ay mali. No? Huwag po kayong mahiya. We accept yung challenges pag tayo po ay nagsasalita. Training and education is one, but it is a continuing process. Totoo po. Until now, I still read, I still ask people. Kaya nga po, swerte tayo, may kaibigan din ako sa Amerika na pinagtatanungan pag ako'y na-empty na. No? Hindi po natin alam lahat ng bagay. Kailangan natin maging open sa learning at tuloy-tuloy ang learning. Tama ang Kuya Oscar de los Reyes. Continuous training, no? Kung gusto mong maging malago sa gun shooting at makakuha ng bagong skill, gun club talaga yan, makakatulong sa atin. Yes, si Ronaldo Cantal Felix ay isa to sa magagaling din ng shooter ng Tacloban, no? At RSOGS ay ito si Ronaldo Felix, no? Nakita kong pumutok ito, napakagaling, napaka-smooth, no? Pero tignan niyo po ang sinasabi nito, seasoned shooter na ito si Ronaldo Felix. Pero tignan niyo ang statement, no? Kung gusto mong maging malago sa gun shooting at makakuha ng bagong skills, gun club talaga makakatulong sa atin. So, kita niyo? Kumpara naman po ron sa nagsalita nag-post ng ganun na hindi kailangan ng gun group or organization or advocacy group para ikaw ay mag-mature, magkaroon ng self-control or whatsoever, ito, seasoned shooter po ito at nasa tamang gulang ito, no? Si Sir Felix. Magaling ito, ang tao na ito. Nakita ko ito, pumutok nung andun kami sa Empasay. Hindi ako mangangalahati rito kay Sir Cantal Felix pagdating sa competitive shooting. Napakaganda, ibilis ng footwork, ang control ng recoil, magaling, no? Pero tignan niyo sinasabi, mga kapatid. So there's no such thing as hindi mo kailangan ng mga tao or grupo para ikaw ay maggrow at gumaling at maging disiplinado. May mga member tayo dito, na yung iba dito sumama na rin sa interview, nag-share. Bago sila naging One Gun Pilipinas, meron silang talagang mga hot-tempered. May mga init ng ulo. No? Pero nung sila po ay nakapakinig, yung mga kwento natin ng mga nakulong, yung iba namatay, nagbago po yung perspective nila na as much as possible pala dapat gamitin yung verbal containment and de-escalation. Gumawa po ako ng sariling formula dyan, no? Yung assess and evaluate plus verbal containment and de-escalation equals zero engagement. Itinuro natin yan sa mga member. At ang sinasabi ng mga member, sir, muntik na lang, buti na naalala ko yung turo. Last week lang, meron tayong kasama, yung kwento nga nung e-bike at saka nung kanyang nakakotse tong member natin. So, sabi nung pinsan niya, labasan muna ng baril, baka paluin to sasakyan natin ng tubo. Pero anong sabi nung member natin, mali yan, sir. Sabi niya, insan, hindi ganyan ang turo sa amin sa One Gun Pilipinas.
Hanggat di pa nanganganib ang buhay mo. At tubo lang naman yan, nasa loob tayo ng kotse. Hindi tayo dapat maglabas ng baril. Dahil sabi nga natin, kapag pinalo yung baril mo, ay yung sasakyan mo, kuha na mo ng footage, kasuhan mo. Ba? Iiyak po yan dahil malaki po ang gagastusin niya sa pagpapagawa ay kung hindi, makukulong siya. Pero hindi niyo po binaril dahil hindi naman po kayo nanganib. Sasakyan lang ninyo ang pinalo, ang sinira. So malicious mischief is good for reparation o bayaran kayo ng damage or ipakulong nyo. So hindi kayo namaril ng tao. Yun, maraming tayong member ng ganyan ng experience. Naikwento na natin yan, yung nilabasan ng taga. Meron pa tayong dito, yung isang member natin sa Rizal, no? At gunpoint, may itakpo yung taong nagwawala. Anong sabi niya? Umuwi ka na lang. Sabi nung may hawak na itak, putok mo, hindi mo naman kayang iputok, pero hindi po pinutok ng member natin. Dahil natuto sa atin na hanggat maaari, kung kaya pa natin makuha sa de-escalation or verbal containment, huwag tayong mamaril ng tao. Alam niyo po ba yung member natin, yung kapapanganak ng asawa niya, kung binaril niya yon o ano mangyari, gagastos siya sa abogado or whatsoever, kukuha siya ng lawyer, gastos na naman, kapapanganak lang ng asawa niya. Take note, mga kapatid, dahil itong member natin, wala pang 30 anyos to, bata pa ito. Pero sabi niya, sir, buti na lang. At naituro niya sa amin, sa One Gun Pilipinas, yung verbal containment and de-escalation. At kung hindi, talaga parang, baka binaril ko na, sir, no? Makirinig nyo ron sa video, sabi niya, umuwi ka na. Diba? Sabi naman nung may hawak na kita, hindi mo kayang putok yan, putok mo. Sabi, hindi niya po pinutukan. Sina-challenge siyang putukan, hindi niya po pinutukan. Hindi rin naman po lumapit yung may itak. Kasi na-assess po niya na hindi rin naman desididong managa yung tao. Yun po yung assessment and evaluation. Take note, mga kapatid, bata pa ho itong member natin na to, wala pa itong 30 anyos. Pero na-apply niya yung ating turo. So it is a matter how you apply your training and your knowledge. No? Hindi agad mamamaril ng tao as much as possible. Marami po ng kasamahan natin dito na mga muntik nang malagay sa balag ng alanganin. Tatawag sa atin, sir, buti na lang ganito po. Buti na lang na ituro nyo na sa amin. Kaya po, paano natin sasabihin ngayon na hindi po epektibo ang mga grupo or ang mga katulad ng ginagawa natin sa ating mga member na pagtuturo? No? Yan, sila Sir Julius Miguel Saludes, na interview ko pa to sa mismong live, no? Yan, sila Sir Francis Bangayan. Yung mga experiences nila, yung mga attitude nila before, bago sila nag-One Gun Pilipinas. Nagpapasalamat tayo sa Panginoong Diyos kasi naging daan po ang One Gun Pilipinas para po sila ay maging madisiplina at mabago po yung kanilang mindset. Higit sa lahat po, yung mga pagbabago po na yan, na positive changes na yan, ayan po ay masasabi nating nakatulong sa kanila dahil sila naman mismo po ang nagkikwento. No? Meron nga po tayong member na medyo makulit ito dati, no? Medyo nung una kong nakakausap to, medyo medyo pilyo ba, no? Nadalas daw po nung pag nakakagitgitan, binubuksan niya yung bintana, nagde-dirty finger daw siya, minumura niya. One time daw mayroon yatang rider na nagkagitgitan. Ang ginawa po niya, baliktad na, sinara niya yung bintana. Sabi daw nung kasama natin, pasalamat ka, One Gun Pilipinas na ako. Sabi niya. Nagsalita siya. Sumagot daw yung asawa niya kasi pasayro yung asawa niya. Sabi daw ng asawa niya, ba, nagbago ka na, sabi niya. Sabi niya, iba ka na, sabi daw ng asawa. Makulit din yung asawa, kinantyawan po. Ang sinagot ng member natin, mahal ko kasi kayo. Ayokong makulong, sabi niya. Ayoko kayong iwan. Sabi niya. Mahal ko kasi kayo, sabi niya. So natahimik daw yung asawa niya. Pati asawa ho niya, nanonood na rito sa atin sa One Gun Pilipinas. Meron naman tayong member, nag-aaway daw sila mag-asawa. No? Ngayon, itong lalaki, dahil gusto niyang takasan siguro yung pagbubunga nga ng misis, pagkuha raw niyo ng baril niya,
imbes ilagay daw niya sa bag, sinukbit niya. Nung palabas daw siya ng garahe, hinabol daw po nung misis. Sabi daw nung misis, "Oy," sabi niya, "bakit ka nagsukbit ng baril? Bawal yang pagsusukbit ng baril ha. Sibilyang ka," sabi daw niya. "Gusto mo parating ko sa admin ng Wanggang Pilipinas yung ginagawa mo?" Alam niyo po mga kapatid, natawa daw ho siya eh. Sabi niya, bigla nawala daw yung galit niya eh. Sabi niya, "Sir, di naman talaga ako nagsusukbit. Nung oras lang na yun kasi galit ako, gusto ko nang iwasan si misis na isukbit ko yung baril." Pati asawa ho niya, sinita siya ng asawa niya. Mga kapatid. Nawala daw yung galit niya, tapos yun daw, nag-usap na sila mag-asawa. Nakakatawa, no? Mga ganun tagpo. Nakakatawa. Pero, yun po, yung mga ganung kwento, influence po natin sa ating mga member dahil wala po tayong sawa sa pagtuturo dito. Kaya nga po tayo may Project Genesis, mga kapatid. Ano bang inaatake nun? Psychological at spiritual, no? Kapatid, sinasabi natin na dapat ang isang gun owner ay mayroong kinakatakutang Diyos, no? Ang taong may kinakatakutang Diyos at may pinaniniwalaang Diyos ay maliit po ang tsansang magkamali at makagamit ng armas, ng baril sa maling pamamaraan. Dahil mag-iisip siyang mabuti kung tama ba o hindi ang kanyang gagawin, no? At pag tayo po ay may psychological intervention, we are in good mental health, alam niyo po, hindi rin tayo magkakamali. Hindi tayo magpapadala sa emosyon o galit. Maliit na bagay lang, maglalabas ka na ng baril. Maliit na bagay lang, nagkinasahan mo ng baril yung tao. So, goodbye privilege, no? Bye-bye LTAP. Bye-bye firearm ownership. Yun po ang mangyayari. Wala pong isa sa atin ang gusto na mawalan ng pribileyo sa pag-aari ng baril. Wala po sigurong isa sa atin na gustong mangyari yun. Wala po siguro. Lalo po yung mga naghirap sa pagkuha ng LTAP, hindi nyo po gustong mangyari sa inyo. No? Ayan. Magbasa tayo ng comment, no? Happy New Year, sabi po ni Sir Kel Sagun. Magandang gabi po sa inyo, no? Pagbati daw po sa inyong lingkod at kay President AJ Maghinang. Good evening po. Professor po ito sa JRU. Si Sir Kelby Sagun. Professor, member natin sa One Gun Pilipinas. Pag may office na po, magtuturo sa inyo ito si Prof. Kel, no? Sir Harris ko, magandang gabi po and Happy New Year. No? Ganun po kahalaga ang mga grupo, no? Ganun po kahalaga ang grupo. Marami tayong taong makakasalamuha dyan na marurunong at mas marunong sa atin na pwedeng magturo sa atin at kakuhanan natin ng mga bagong skills and knowledge. Makakatulong po yan sa pag-grow natin as a gun owner. Kaya po, yung pinost ng isang tao na ito, na opinion niya, sabi ko nga po, maybe partially correct or partially wrong, no? Kalahating tama, kalahating mali. Pero po ako naniniwala po ko sa halaga ng mga organizations, clubs, and association or institutions. Because ay mga yan po ay maghahatid sa atin ng mga dagdag kaalaman at mga skills, knowledge na mag-guide sa atin sa journey natin. Hindi lamang po sa gun ownership, ganun din po sa ating mga pang-araw-araw na buhay. Different people with different paces, experience, and learnings, skills na pwede nating matutunan at ituro sa atin. Lalo po kung tayo ay may mababang pride at hindi tayo pinagpapakain sa ego, willing to learn, ay gagaling po tayo kasi lahat ng magagaling, didikitan mo lang, papaturo ka lang. Edi, yung skill ni Juan, ni Pedro, mapunta sa iyo, edi ang galing mga kapatid. No? So, hindi lang isang tao ang nagturo sa iyo at hindi lang isang grupo ang sinamahan mo para mag-learn ka. Marami. No? Sabi nga po ng father ko nung bata pa ako, mga 19 years old ako, di ko makalimutan eh. Anak, pag may magaling na tao, wag mong kainggitan, wag mong siraan, kaibiganin mo. Kahit magpaalila ka, para yung galing niya at husay niya, ituro niya sa'yo. No? Yan, ang turo ng father ko. Kaya ako nung time, naalala ko yan, si Major Villacorta, isa rin nagturo sa akin yan sa competitive shooting.
bukod sa nag-aapo ko noon, talagang nagpaalila ako diyan, taga-pulot ng basyo, taga-taker, no? Tagaligpit po ng mga bala ron sa lamesa after po ng may paputok po ang NROI. Pinagtsatsagaan po kung turuan yan ng aking brother, retired Major Willie Villacorta na NROI. Until now, nag-NROI pa si brother Willie Villacorta ng National Range Officer Institute. Yan po ay retired Western Police District Police. Yan ay kapatid ko po sa Alpha Pi Omega. Until now, nandiyan pa sa NROI yan siya. No? Nagseserve pa yan. Magpaalila o anuman, basta po tayo ay at least maturuan man lang ng kanyang galing na pwede nating pakinabangan. Again, no man is an island. Hindi po tayo pwedeng matutulang sa sarili natin. There is no such thing, mga kapatid. Wala pong ganun. Na hindi mo kailangan ng organisasyon, gun club, or any group, ng group of people na with same enthusiasm and passion. Kaya po tayo nagsama-sama rito sa mga gun group or gun clubs or dito sa One Gun Pilipinas because we share the same passion. And we share the same information, learnings, and skills. Yun po ang ginagawa ng One Gun Pilipinas. No? Maraming salamat po sa mga nanood sa inyo ngayong gabi. Sana po malinaw po itong ating pinag-usapan. No? Master Sergeant Marcelino Irigan Moreno. Ito po ay from Philippine Army po dyan sa Nueva Ecija. Kasamahan din natin sa One Gun Pilipinas yan, si Sir Marcelino. Sir, good evening po. At yung mga kapatid nating nasa Philippine Army sa Nueva Ecija. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga sir at mga ma'am. No? Magandang gabi, sabi ni Sir Edmund Sabalya. No? Ayan, tatanungin natin si Sir Edmund pala. No? Sir Edmund Sabalya, no? Ayan, pinasinare natin yung video niya kanina. Ang galing ng bumaril nito ni Sir Edmund. No? Kayo po ba, Sir Edmund Sabalya, may natutunan ba kayo sa One Gun Pilipinas? No? Pwede niyo pong sagutin ng totoo talaga. No? Totoo. No? Walang halong pambobola, mga kapatid. No? Ayan. Si Sir Edmund Sabalya. No? Magaling nang pumutok po si Sir. No? Natapos na niya ang triad phase 1 to 5. No? Yan, Sir Edmund, ikaw ba'y natutulang sa sarili mo? No? Or kailangan mo talaga ng mga magtuturo at grupo para ikaw ay mag-grow as a gun owner, Sir Edmund Sabalya, sir. Magandang gabi po at Happy New Year sa iyo at sa iyong pamilya. No? Sana po na ipaliwanag ng maayos yung kahalagahan ng mga grupo at ng mga samahan para po sa ating pagiging mas bihasa or tayo ay mag-grow as a person and as a gun owner. No? Pwede po kayong mag-disagree kung mali po yung ating itinuturo ngayon. Pero ako po ay nagtuturo not only, is not coming from my opinion per se. I always talk with reference, real account, experience, at katulad sabi ko nga kanina, maski ang RA 10591 ay nire-recognize ang mga grupo or gun club for the sole purpose of teaching, responsible propagating. Sabi pala, yung termino ng batas doon kanina sa section 3 ay propagating responsible gun ownership. Pagpapalawa, no? Pagpapaunlad ng katuruan sa responsableng pagmamayari ng baril, no? Yan. Sir Corix man, sabi ni Sir Edmund Sabalya, malaki ang naitulong sa akin as gun owner dito sa OGP. Ayan po. Member na natin ang nagsasalita, hindi po tayo. No? Member na po natin. Ang tanong ngayon, mahalaga ba ang gun group or gun club or mga gun organizations para sa isang gun owner, mga kapatid? Kayo na po ang sasagot kung mahalaga po ito. Kung ito ba ay makakatulong sa ating pag-grow at pag-mature bilang isang gun owner. Yan po ang iiwan kong tanong sa inyo, no? Kung tayo ba ay may pinakinabangan, hindi lamang po sa One Gun Pilipinas, kasi may mga member naman tayong member dito ng iba-iba pang mga gun clubs or gun groups, hindi lang naman sa OGP. Kaya po ang aking tanong, sa pagsali po ninyo sa mga organizations, sa mga gun clubs,
sa gun ownership? May natutunan po ba kayo o wala? Paki-comment na lang po kung meron o wala, kung kayo po ba ay nakinabang o hindi, no? So, maraming salamat po sa mga nanood at sana po ay naipaliwanag natin ng maayos yung ating argumento patungkol po sa kahalagahan ng mga gun club, gun groups, or organization pertaining to responsible gun ownership. Sana po nakapagbigay linaw kami sa inyo ngayong gabi. Yun lamang po mga kapatid, mabuhay tayong lahat. Happy New Year! At maraming salamat sa lahat ng nanood sa gabing ito. At sana po ay harapin natin ang 2026 ng buong lakas at buong puso, matatag na kaisipan at matibay na paninindigan na ang taong 2026 po ay mas uunlad tayo, hindi lamang bilang gun owner, bilang tao, bilang mga Pilipino, no? Na may pamilya, na mamamayan ng bansang ito, natatahak po hindi lamang sa personal na pag-unlad, kundi po pag-unlad po ng buong bansa natin ng Pilipinas. Ipagpanalangin natin yan mga kapatid. Mabuhay po ang One Gun Pilipinas, mabuhay po ang mga manunudlang Pilipino. To God be all the glory. One Gun Pilipinas, together we care and together we grow. Mabuhay po tayong lahat mga kapatid.